we started with this thing. Cloud, Saya, Tekoy. And then we borrowed Venus to train them to eat dog food. Kaso, nabuntis ni Dekoy si Venus. So here's Mama Venus now. And upon giving labor with her second baby, kasi yung first baby namatay. After 2 days of puyat, kasi nga nahirapan siya mag-labor, out of the 4, eto na sila ngayon on her day 0. So, 3 healthy baby boys. Mahirap kasi nahihirapan ako na nakikita yung mama dog ko na nahihirapan. But I praise God na sabi ko, Lord, if manganganak si Venus, 3 or 2 lang po para hindi siya mahirapang magpadede. And syempre, kasama na rin kami sa pagpupuyat. Nandyan si Papa Cloud, si Papa Dekoy, si Lola Saya. And after a week, here are the babies started crawling na. Tapos, ayan no, ang cute na nila, ang lalaki na, and dumadami na rin yung mga ihi nila. So, this is week 1. And Lola Saya is there. And then, Mama Venus. So, lahat kami na 5, si Cloud, si Saya, si Dekoy, si Venus, at ako, nagpupuyat para sa mga 3 cute na batutas na ito. Ayan no, co-parenting, pati Lola Saya, and then Papa nag-groom din. You know, 8 times nanganak si Saya kay Cloud. Pero never na nangyari ito. Yung tahimik yung mundo na kahit 4 sila na nandoon ay okay lang. Tapos never nag-renoom ni Cloud yung mga anak niya. Unlike dito kay Dekoy na paglalayas si Venus is igugroom talaga niya yung mga anak niya. And then pag iiwan naman ni Venus yung mga anak niya, nagbabantay si Lola Saya, lalo na pag may work ako. And ito nga ang aking survivor baby, struggling, kasi nga nung day 2 niya, nagkaroon siya ng mga slices sa katawan. And then, syempre, on the guard ulit, ang Papa Dekoy, nakikigroom talaga. Walang galit, ganon. Ang saya-saya lang sa pakiramdam na lahat sila at peace habang nangyayari ito. Yung si Saya nun, konting lapit lang ni Cloud, ganon na siya. Pero ngayon tingnan mo, magkakatabi kaming lahat. So, syempre, sa 2 weeks na yan, saan kami nag-i-stay? Malamang, dun kami nagtambay, dun sa workroom ko. And, etong location namin na to is literal na sa sahig. So, naglagay kami ng mga pee-pads. So, everyday, ang gastos talaga ng pee-pad. Mga siguro 10 packs of pee-pad in 3 days. Yung first 3 days kasi puro dugo-dugo pa si Venus. Pero worth it naman ngayon, no? Oo, lalo na ito si Baboy. Kaya ako siya tinawag na Baboy kasi grabe siya makakain kahit sa dede, sa feeding bottle. And look, Saya at peace na nagbabantay sa mga apo niya. And then, nagpapadede din on the other side si Venus. Pero kailangan nandun ako. Kasi kung wala ako, magsisilayasan lahat ng mga yan. So, syempre, as a working for mom, buti na lang, work from home ako, praise God. Tapos, may mga household work pa. Ako rin ang magluluto ng pagkain namin. Kasi kung hindi ako tatayo dyan, lahat kami magugutom. Tapos, nagpapatrabaho pa. And, eto, nakakatuwa lang na pagpagod ako, tapos may iiyak na batuta, pupuntahan sila, natatanggal yung pagod ko. So, I thank God for the provision sa lahat ng mga pangangailangan ng mga batutas, and syempre, nung 4 ko na baby Lolo Cloud, baby Lola Saya, Papa Dekoy, and Mama Venus. And syempre, sa kalakasan ko na ibinigay niya, sa first 8 days talaga na walang tulugan. And now, I can say na magsusurvive na yung mga
batutas because we are on our day 14 now. So, yan na. Sa day 14, open eyes na sila. And this is the baboy. Diba? Ang cute-cute niya. So, dalawa na sila na open yung eyes nila on the day 14. Except si Survivor Batuta. Maybe because nga siya yung last na inilabas nung October 18 na. Plus, dahil siguro sa mga sugat niya na nakaroon siya nung day 2. Ayan o, ang cute nyo. Open yung eyes na sa day 14 nila. So, Lola Saya is there. Hi, Lola. Tamang chill lang. And this is Survivor Batuta. Pupunta ko lang siya kay mama niya. Thank you, Venus, for at least sometimes pinapadede mo sila once or twice a day. Kasi ako nagpapa-feeding bottle ako sa ibang mga araw. I mean, sa ibang mga oras. And, ayan nga, grabe din yung tiyaga na kailangan kay Mama Venus. Maybe because she undergo stress, kaya halos lahat na ng wall sa bahay naubos na.